Magandang araw po sa ating lahat. Ito pala guys, nagluto ako dito ng noodles. Nag-request kasi yung anak ko nga magluto daw ako nito. At parang gusto ko din kumain ng saging nga saba. Tamang-tama, nakabili po ako kahapon. Sinabay ko po sa aking gulay, malunggay. Hihimayin ko po at ihalo ko sa aking tinola. Yung tinola ko mga guys ay pinahiwa-hiwa ko na po ng maliliit. Parang pangsahog po ang laki. Para madali po siyang maluto. At luto na din yung kanin namin. Kaya nagsisimula na po ako maghihimay sa malunggay. Itong malunggay mga guys, sinugasan ko muna to at pinagpagan. Kasi nabili ko lang po siya. At tininda lang po nila ito sa bangkita. Siyempre po, naalikabuka na ito. Kasi nasa gilid po ito ng kalsada. Kaya ang ginawa ko po, bago ko siya himayin, papagpagan ko muna at huhugasan. Kasi mahirap na po siya mahugasan pag nahimay-himay na po. Didikit na po siya sa kamay natin o kaya sa lalagyan. Hindi po pareho sa bagong pitas lang po na malunggay na malinis po. Kagaya po sa probinsya namin, ang daming malunggay ang tanim ang nanay ko po doon. At kahit sino-sino na lang po ang kumuha or manghingi. Kasi libre po yung binibigay ng nanay ko sa mga kapitbahay namin. Kasi nga sa sobrang dami ng malunggay doon, hindi na maubos-ubos po. Minsan lang po nagagalit yung nanay ko kasi binabali po nila yung mga sanga ng malunggay or katawan. Mga ganun po. Siyempre po, nanghingi lang na nga sila tapos babaliin pa. Kaya hindi mo talaga maintindihan ang ugali ng ibang mga tao. Minsan ang ibang mga tao hindi mo maintindihan, aabusuhin yung mga kabaitan mo. Ayun mga guys, kumulo na po ang tinulak ko. At hinuhulog ko na din po pala yung malunggay ko dito. Hindi ko lang po napakita kanina. At magluto din pala ako dito ng kangkong. Itong kangkong na to, hindi ko po ito aadubuhin. Lalagyan ko po ito ng sardinas. Ayun guys, luto na ang ating kangkong. Nilagyan ko po ito ng sardinas. Hindi ko lang po napakita kasi naglalag po ako kanina. Masarap na po ito. Favorite po ng anak ko to. At may natira din akong sardinas. Hindi ko po sinahog lahat. Masarap kasi may sardinas ka pang nalasahan. Kasi medyo marami po ang aking kangkong. Ayan mga guys, nagsandok na pala ako dito para makakain na po kami. Kain na po tayo. Ang sarap-sarap po ng ulam namin. At syempre tuwing kakain ako, hindi talaga mawala ang sawsawa na sili. Thank you Lord sa pagkain. At thank you din po dahil nakakain kami ng 3 bisis isang araw. Ito pala yung tinulak kong manok. May halo na malunggay. At syempre pipisain ko dito yung sili ko at bubudburan ko po ng asin. Ito po kasi ang nagpapasarap ng pagkain or nagpapagana po siya. Masarap po ito isawsaw sa gulay. Kasi mga bata pa po kami, mahilig na po kami sa siling labuyo. Nagmana po kasi kami sa tatay namin na mahilig din po sa sili or maanghang. Simpleng ulam lang po. Napakasarap na po sa amin to, lalo na po kung may sawsawa na sili. Kain na po tayo mga guys. Masarap po kasi magkamay pag ganitong ulam. Marami na naman po akong makain ito. Kasi gulay is life. Napansin ko kasi sa katawan ko. Pag hindi po ako makakain ng gulay sa isang araw, parang nanghihina po ako. Sanay po kasi kami sa gulay nga ulam. Paglaking probinsya talaga. Ang ganitong ulam may sapat na po. Try nyo po mga guys magluto ng kangkong with sardinas. Napakasarap talaga. At nagmumukbang na po kami dito ni Baby GR. Ito yung anak ko nga mahilig sa gulay. Nakita po kasi niya kung anong kinakain ko, yun din ang kakainin niya. At bata pa talaga siya ay sinanay ko na po ito sa gulay. Ganito lang po yung pangangatawan niya nga mapayat.
Pero sobrang liksi po niya at masigla. Buyag lang po. Ang sarap-sarap talaga ng ulam namin. Kain tayo mga guys. Kami lang kasi dito ni Baby GR. Kasi yung mga kapatid po niya ay namamasyal. Tapos si Sugar Daddy naman ay nagtatrabaho. Kaya kami lang dalawa dito ni Baby GR na iwan. Magsisimula na naman po akong magkwento tungkol sa karanasan ko bilang probinsyanang kusinera or kusinirang probinsyana. May naalala lang po ako nung kabataan ko pa po. Dahil po laking probinsya kaya at sanay po kami sa walang lasa na pagkain. Kumpara po dito ang mga laking Manila o laking syudad. Nasanay po sila sa masasarap na pagkain. Kasi nagmula ng mga bata pa sila ay sinanay na po sila. Ganon din po kami. Nagmula nung maliit pa po kami ay sinanay kami sa mga ganitong mga pagkain. At pagdating po sa mga pagkain talagang hindi po kami mapipili. Kaming magkakapatid. Kahit ano po ay kinakain po namin basta hindi lang po nakakalason. Kaya talagang malaking pagkakaibahan sa laking probinsya at laking Manila. At maniwala din po ako sa mga sinasabi ng nakakatanda. Yung mga bagong silang, yung mga sanggol na hindi pa po nakakain ng mga pagkain. At kakasimula lang po nilang kumain. Huwag nyo pong patikimin ng pagkain na malasa or matatamis na pagkain. Kagaya ng mga Cerelac. Kasi pag lumaki po iyan, talagang mapili iyan sa mga pagkain. Hindi yan kumain ng mga simpleng pagkain lang. Lalo na pag mga gulay kasi walang lasa yun. Talagang mahirap po iyan pagkakainin ng gulay. Kasi kami po, hindi po kami pinapakain ng mga Cerelac. Kasi maliban po sa walang pambili yung mga magulang ko, ay hindi po kami nakakatikim talaga ng mga pagkaing malasa nung kabataan pa namin. Ang laging pinapakain namin ng nanay ko ay mga lugaw po. Lalo na po pag 1 year old pa lang pataas. Or kakasimula lang po kumain ng kanin. Yung lugaw po, sasabawan na lang niya ng sabaw ng gulay. Hanggang nasanay po kami. At ngayon, hindi po kami mapili sa pagkain. Iniwan na ako sa bugoy. Nabusog na siguro yun. Pati din po yung mga anak ko. Yung panganay ko lang po na anak ang mapili sa pagkain. Kasi siya po ang unang anak ko. Tamad po ako maglugaw nung mga time na yun. Kaya ngayon po ay mapili talaga siya. Kumakain siya ng gulay ay pinipili lang po niya. Thank you for watching. God bless po sa ating lahat.